Bagamat dadaan pa sa public consultation, planado na raw ang dagdag pasahe sa MRT at LRT. Ang balak na ito tila binasbasan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address nitong Lunes. Balitang hati ni Sandra Aguinaldo. Siguro naman po, makatwira nilapit, man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus ang pasahe ng LRT at MRT upang maituon ang subsidya sa iba pang serbisyong panlipunan. Dahil sa bibig na mismo ni Pangulong Noynoy Aquino nang galing, mapigil pa kaya ang pag-arangkada ng planong pagtataas ng pamasahe ng MRT at LRT? Ang nasambit sa sona ng Pangulo, maituturing na raw na basbas ayon sa pamunuan ng MRT. With the announcement of the President, talagang mapapadali na yung pag-a-adjust natin ng fare dito sa MRT3. Kung makikita mo kasi yung pag-adjust ng fare, it is always a political decision. Wala sa akin, hindi napapanahon yung taasan yung pamasahe sa MRT kasi dito maasa yung masa mabilis. Tsaka hindi naman tumataas ang sweldo. Pabor kami pero yung tama lang. Siguro mga 5 pesos ang increase sa minimum. Bagamat sasailalim pa sa public consultation, ayon kay Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya, nakaplano ng itaas ng 5 piso ang pamasahe sa MRT bago magtapos ang taon at dadagdagan pa muli ng 5 piso sa susunod na taon. Mismo ang Pangulo na ang nagpaliwanag sa kung bakit ito kailangan. Ang tinatayang gasto sa bawat biyahe ng pasahero ng LRT, 40 piso. Ang bayad ng pasahero, 15 piso. Ibig sabihin, sagot ng pamahalaan ang natitirang 25 piso. Sa MRT po, 60 piso ang totoong gastos. 15 piso sa pasahero, 45 piso sa gobyerno. Kaya raw umabot sa mahigit 5 bilyong piso ang pagkalugi ng MRT na pinasa ng gobyerno noong taong 2012. Ang pondo ng MRT para sa susunod na taon, tinapyasan na ng mahigit 1 bilyong piso ng Department of Budget and Management. Pero hindi naman daw yan dahil sa inaasang dagdag singil sa MRT. That's not related at all to the expectation that the tariff, the fares will increase. Tuloy pa rin naman daw ang pagpapaganda ng serbisyo ng MRT tulad ng pagdadagdag ng 48 bagon para sa 600,000 pasahero ng MRT kada araw. Nabahiran lang yan ng kontrobersya matapos idawit ng ambassador ng Czech Republic si Vitancol sa umunay paghingi ng lagay sa isang kumpanyang gustong mag-supply ng bagon. Itinanggi naman ni Vitancol ang paratang. All of these are malicious, unfounded, and baseless accusations. Na these are unsubstantiated, walang ebidensya. And ako naman, I am ready to face any investigation. Simula na ng isang buwang leave ni Vitancol para raw bigyang daan ang investigasyon ng DOTC. Sandra Aguinaldo, GMA News.